Noong dekada 80, sa isang liblib na baryo sa Quezon, may isang balon sa likod ng lumang bahay ng mga De Los Santos. Mahigit 100 taon na ang bahay, at ayon sa matatanda, ang balon ang siyang pinagkukunan ng tubig ng buong baryo noon pa mang panahon ng mga Kastila. Ngunit makalipas ang ilang dekada, biglang itinigil ng mga tao ang paggamit sa balon, hindi dahil ito'y natuyo, kundi dahil sa sunod-sunod na kababalaghang nangyari roon. Araw-araw, 2:00 ng madaling araw, maririnig ang pag-iyak ng isang babae. Hindi ito basta iyak ng lungkot, ito ay hagulgol na may kasamang panginginig, na para bang hinahabol ng kamatayan. Minsan, umaabot pa ito ng ilang minuto, minsan naman, biglang titigil na lang. Pero ang hindi malilimutan ng mga nakarinig ay ang boses, basag, puno ng puot, at tila may pagkauhaw sa paghihiganti. Isang araw, may bagong salta sa baryo, isang arkitektong si Ramon na balak bilhin at iparenovate ang lumang bahay. Tahimik lang siya sa umpisa. Hindi siya naniniwala sa mga kwento. Pero isang gabi, habang sinusukat niya ang likod ng bahay, napalingon siya sa balon. At sa ilalim ng sinag ng buwan, may nakita siyang buhok, mahaba, basang-basa, at gumagapang pataas. Napaurong si Ramon. Akala niya'y imahinasyon lamang, ngunit nang muling sumilip, nandoon pa rin ang buhok. Unti-unting umaahon, dahan-dahan, para bang pinipilit ang sarili paitaas. Sa kaba, napaatras siya at napatid sa ugat ng puno sa likod. Napaupo siya sa lupa, nanlalamig, habang pinagmamasdan kung ano pa ang susunod. At doon niya nakita ang mukha. Maputla, warat ang balat, at may itim na hukay sa halip na mga mata. Ang bibig nito'y bahagyang nakanganga, umaagos ang tubig mula sa loob, kasama ang ilang uod na gumagapang palabas. Ngunit ang pinaka-nakapanglalata ay ang tunog, isang pabulong na pag-ungol. Tumayo si Ramon at tumakbo pabalik ng bahay. Nang isarado niya ang pinto, nagkulong siya sa silid. Ngunit kahit anong sikip ng pagkakatakip ng tainga niya, naririnig pa rin niya ang bulong sa hangin, paulit-ulit, papalapit. Bakit mo ako iniwan? Kinabukasan, nagtanong siya sa ilang matatandang naninirahan pa sa baryo. May isa, si Lola Teresing, na napatingin agad sa kanya nang binanggit niya ang balon. Tahimik muna ito, bago nagwikang may dapat siyang malaman. Ang balon na yan may laman. Hindi tubig, kundi sumpa. Dinala ni Lola Teresing si Ramon sa kanyang kubo, at sa ilalim ng kanyang kama, may kinuha siyang lumang kahon na yari sa kahoy. Inilabas niya mula rito ang isang larawan, itim at puti, kupas na. Nasa larawan ang isang dalagang may mahabang buhok, nakabarong Tagalog ang lalaking yakap niya. Sa likod ng larawan, may nakasulat, Teresa at Andres, 1948. Tahimik si Lola Teresing habang nakatitig sa larawan. Ako si Teresa, mahina niyang sabi. At siya si Andres ang lalaking sinira ng aking pagmamahal. Hindi agad nakaimik si Ramon. Pilit niyang inuunawa ang kahulugan ng mga salita ng matanda. Naging mapusok kami noon, patuloy ni Lola Teresing. Nagplano kaming tumakas. Ngunit sa gabi ng aming pagtakas, hindi siya dumating. Akala ko'y nilimot na niya ako kaya't nagpadala ako sa galit. Pumunta ako sa balon, dyan mismo sa likod ng bahay, at nagdasal ako ng isang sumpa. Nanlaki ang mga mata ni Ramon. Sumpa? Tumango si Lola Teresing, mabigat ang titig. Isinumpa kong kung niloko niya ako, hindi siya mapapanatag. Ngunit sa halip na siya ang makulong sa kadiliman, ako ang sinundan ng aking sariling galit. Tumalon ako sa balon kinagabihan at mula noon, gabi-gabi, ako ring lumilitaw sa ilalim nito. Hindi ko na matandaan kung kailan huling tumigil ang pag-iyak ko. Napalunok si Ramon. Kung ikaw ang babae sa balon, paano ka, buhay ka? Ngumiti si Lola Teresing, malamig, mapait. Ang katawan ko ay nabubuhay pero ang kaluluwa ko'y nananatili sa ilalim ng tubig. At ngayong binuksan mo muli ang balon, muling nagising ang uhaw ko sa katotohanan. Sa oras ding iyon, narinig nila ang isang tunog mula sa labas ng kubo. Parang mga basang paa na unti-unting lumalapit. Mabagal. Palapit ng palapit. At may boses na sumisitsit sa dilim. Teresa, hindi kita iniwan. Hindi ako nakarating. Dahil pinatay mo ako.
Tumayo si Ramon at sumilip sa bintana. Sa ilaw ng lampara, namataan niyang may basang aninong nakatayo sa tapat ng kubo. Hindi ito gumagalaw. Hindi rin ito tao. Ang mga matay wala, hukay lang na itim na butas. Basang-basang Amerikana ang suot nito, at ang dibdib ay may malaking sugat, tila tinaga o binaril. Biglang namatay ang lampara. Tumili si Lola Teresing. Andres, patawad di. Ngunit huli na ang lahat. Bumukas ang pinto ng kubo nang hindi hinawakan. Dumaan sa pasukan ang malamig na hangin. Kasunod nito, ang basang aninong unti-unting pumasok. Hindi ito naglalakad, tila lumulutang. Ang bawat patak ng tubig mula sa katawan nito ay bumabagsak sa sahig na may kaakibat na bulong. Isinama mo ako sa dilim, Gi. Isinama mo ako sa balon. Umabot si Ramon sa kandilang nasa altar. Sinindihan niya ito habang sinusubukang igalaw ang matanda. Lola! Tara na! Ngunit natulala si Teresa. Nakatingin lamang sa nilalang sa harap nila. Umiiyak pero hindi na makasigaw. Hindi kita pinatay, akala ko'y niloko mo ako eh. Lumapit ang espiritu. Sa kamay nito'y may hawak na lumang singsing, kalawangin na may inisyal na GE. Hinihintay lang kita, Teresa. Sa ilalim ng balon. Nang magdikit ang kanilang mga kamay, umalimbukay ang hangin. Nagsimulang umikot ang paligid. Ang kubo'y tila nilamon ng anino. Ang kandila'y biglang namatay. At si Lola Teresing nawala. Iniwan si Ramon mag-isa, nakaluhod, nanginginig. At sa sahig kung saan siya nakaupo, basang-basa. Kinabukasan, wala nang nakakita kay Lola Teresing. Pati ang kubo'y tila nawala ng laman. Ngunit ang balon na natiling bukas. At bago tuluyang lisanin ni Ramon ang baryo, dumaan siya muli roon. Mula sa kailaliman, may narinig siyang dalawang boses, magkasabay, pabulong, sabay na umiiyak at tumatawa. Sa ilalim ng balon walang iwanan.